Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang umaga sa iyo. Ganon din sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ika-8 araw na ng ating Misa de Gallo. Nakawalo na po ba? Ang dami natin, ano? Sana pala lagi dito sa atin, no? Simbang gabi at Misa de Gallo. No, marami palang nagsisimba, no? Pero hudyat 'yan. Magandang senyales 'yan na ang bawat isa sa atin, mukhang maraming hihilingin. Maraming hihingin. Nais ko munang simulan ng ating pagdinilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa araw na ito ay tungkol sa isang uwak. Nakakita na ba kayo ng uwak? Anong kulay ng uwak? Itim. Minsan, itong uwak na ito ay naninirahan ng malaya at mapayapa. Masaya siya sa kanyang buhay dahil kahit saan, pwede siyang magpunta sapagkat siya'y malaya. Kahit anong gawin niya, nagagawa niya. Kahit anong gustong kainin, nakakain niya. Sapagkat siya'y malaya at namumuhay ng payapa. Ngunit, isang araw, habang siya'y lumilipad, meron siyang nakitang isang ibong puti, isang kalapate. Lipad-lipad, no? Lipad ng lipad. No? Nilapitan niya ito at sinabi, ang ganda mo naman. Siguro, ikaw ang pinakamasayang ibon dahil napakaputi mo. Sumagot ang kalapati. Sabi niya sa uwak, akala ko
ako ang pinakamasayang ibon. Hanggang sa makilala ko ang isang parot. Nakakita na ba kayo ng parot? Ah, ah. Nanlaki ang mata ng uwak. Dahil kung ang isang kalapate na maputi ay hindi pala ang pinakamasayang ibon, hinanap niya ang parot. Anong kulay ng parot? Nang makita ng uwak ang isang parot, nasabi niya sa sarili, tama nga ang kalapati. Ang parot ang pinakamasayang ibon sapagkat marami siyang kulay. Dalawa ang kanyang kulay. Lumapit ang uwak sa parot at sinabi, siguro ikaw ang pinakamasayang ibon dahil dalawa ang iyong kulay. Ako nga, isa lang, itim pa. Sumagot ang parot. Sabi niya, alam mo, akala ko din, ako ang pinakamasayang ibon dahil dalawa ang kulay ko. Hanggang sa makilala ko ang isang peacock. Nakakita na ba kayo ng peacock? Ano Tagalog ng peacock? Pabo. Pabo. Yung pabo. O nga pala. No? Inisip ko pa kagabi yan. Ano pa Tagalog ng peacock? No? Sabi ng uwak, peacock? Pabo? Oo, mas masaya ang peacock o ang pabo. Hinanap niya ang isang peacock o isang pabo hanggang sa mapunta siya sa isang zoo. Ano Tagalog ng zoo? Wala, Manila Zoo na lang ano. At nang makita ng uwak ang isang pabo o isang peacock, nabighani ito nang ibuka niya ang kanyang balahibo at nakita niya ang dami ng kulay ng balahibo ng pabo. Kaya lumapit ito sa pabo at sinabi, siguro ikaw na nga ang pinakamasayang ibon sa lahat dahil ang dami mong kulay. Sumagot ang pabo, sabi niya sa uwak, alam mo, akala ko din, ako ang pinakamasayang ibon dahil marami akong kulay, dahil ang ganda-ganda ko. Ngunit naiba yon nang makilala kita dahil malaya ka. Nakakapunta ka kahit saan mo gusto. Nakakain mo kahit ano. Samantalang ako nakakulong. Mga kapatid, madalas parang ganito tayo sa ating buhay. Ang dami nating hinahanap kung saan-saan tayo tumitingin para makakita na magpapasaya o magpapakumpleto sa atin. Pero ang nakalimutan natin, tingnan ang ating mga sarili. Ito po ang nais ituro sa atin ng kwento ni Juan Bautista. Sabihin niyo nga po, Juan Bautista. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang tanong ng mga marites matapos isilang nina Zacarias at Elizabeth ang kanilang anak. Ang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Matapos kasi pangalanan ang sanggol, ang anak nina Zacarias at Elizabeth ng Juan, nang ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. O God is gracious. Sabihin niyo nga po, God is gracious. Nagulat ang mga kamag-anak at kapitbahay sa pangalang ibinigay ng mag-asawa. Sapagkat wala, isa sa kanilang kamag-anak o kapamilya ang may pangalang Juan. Kultura noon. Kahit naman, hindi ba hanggang ngayon,
no? Yung pinapangalan yung anak sa magulang. Kaya nga merong mga junior. No? Hindi pa tayo nagkakasya, no? Pinagsasama pa natin minsan yung mga pangalan ng nanay at tatay, hindi ba? Oh, di ba? Oh, kultura noon na ipangalan ang anak sa magulang. Pero takang-taka ang mga marites dahil wala namang Juan sa kanilang pamilya. At yun ang gustong ipangalan. Tamo nga naman to mga marites na to, marunong pa. Marunong pa, mapanguna pa. Maganda naman kasi talaga ang pinagmulan ni Juan. Dahil ang kanyang mga magulang ay tapat sa Diyos sa kabila ng kanilang katandaan at sa kabila ng pagiging baog ng kanyang ina, sila ay napagbigyan ng Diyos. Sila ay nabigyan ng anak at ipinakita ang pagpapala sa kanila ng Diyos. Kaya nga, ang pangalan ay Juan. Ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Talaga naman, sa kabutihan ng Diyos, pinanindigan, hindi lang ng mag-asawa, kundi pati ni Juan, ang pagiging mabuti, pagiging mapagpala ng Diyos. Kaya nga, hindi lang ang mag-asawa ang nabuhay ng mabuti at tapat, kundi higit sa lahat, namuhay si Juan ng mabuti at tapat sa Diyos. Sinikap niyang maging pagpapala ng iba, pagpapala para sa iba, sapagkat ang pangalan niya ay mapagpala ang Diyos. Ang ganda nun, no? Yung pangalan ni Juan, hindi lang pangalan, kundi naging kanyang buhay. Ganyan si Juan, siya yung naging pagpapala para sa iba. Kung maraming tao naghahanap ng pagpapala at biyaya, si Juan, siya mismo ang naging pagpapala at biyaya. Hindi ba ganito tayo? Guilty tayo dahil sa dami nating gusto, marami sa atin kung saan-saan pa nagpupunta para lang makahanap ng biyaya. Tama ba? Diba? Kung saan-saan ka nagpupunta para lang makahanap ng biyaya. Kung ano-anong ginagawa mo para lang makaramdam ng pagpapala. Kung kani-kanino tayo tumitingin, makaramdam lang ng tayo'y pinagpala. Alam niyo po, minsan, nung ako'y nakaranas ng sobrang kalungkutan sa buhay, pakiramdam ko, hindi ako mapalad. Pakiramdam ko, pinagkaitan ako. Kaya, isang araw, sinabihan ako ng kaibigan ko, pumunta sa mga madre na Missionaries of Charity sa Tayuman. Dinala ako ng kaibigan ko doon. Sabi niya, mag-alaga tayo ng mga bata doon. Kasi nakita niya, very down ako noong mga panahon na yon. At nung makita ko yung mga bata, nahiya ako sa sarili ko. Nahiya ako kasi ang lungkot-lungkot ko noong mga panahon na yon. Pero itong mga batang ito, inabandona ng magulang. Walang mga magulang. Ibang tao ang nag-aalaga, pero nakakayang maging masaya. Kung minsan, kailangan pa ba nating tumingin sa iba? Para lang maramdaman natin na tayo'y mapalad, na tayo'y biniyayaan, na tayo'y pinagpala. Kung minsan tumitingin pa tayo sa iba at nakikita natin ang pagpapala ng iba, pero hindi ang pagpapala natin. Tumitingin ka sa iba ng kanilang kulay at kutis, di ba? Sasabihin mo, wow, sana all. Napapasana all pa tayo, kung lahat tayo mapuputi, 'di ba? At hindi tayo hindi tayo magkakaiba. Pare-pareho na lang tayo, Ano kaya itsura natin? Kaya nga ako minsan, pag nanonood ng TV, minsan lang ako manood ng TV,
Hindi ko nakilala ang mga artista ngayon. Kilala niyo pa ba? Kasi hindi man na talaga ako nanonood ng TV. No? Pagka nanonood ako ng TV, pag nakikita ko, sino yan? No? Sabihin sa akin nung kapatid ko, ganito, si ganito yan. No? Kasi nalilito ko kasi pare-parehas ang mukha nila. Napansin niyo ba yon? Pare-parehas ng kilay, magkakamuka ang ilong, magkakamuka ang mukha. Di ba? Kasi isa pala ang doktor. Di ba? Di ba? Kasi pare-parehas na lang. No? Pare-parehas. Meron na tayong standard ng beauty, standard ng ganda. Kaya pare-parehas. No? Pero kung makikita mo lang ang sarili mong ganda, sasabihin mo, pinagpala ka pala. Pero kung hindi mo makita ang sarili mong ganda, kahit anong dami ng biyayang ibigay sa'yo, hindi mo mararamdaman ang pagpapala ng Diyos. Huwag kang tumingin sa iba. Tumingin ka sa iyong sarili. Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay biniyayaan. Kaya magandang itanong sa iyo, magiging ano ka sa isang taon? Yun ang magandang itanong. Yun ang magandang pagnilayan. Sa kabila ng binigay sa iyo ng Diyos, sa kabila ng mayroon ka, sa kabila ng natatanging nasa iyo, magiging ano kaya ikaw sa isang taon? Wala lang, ganun pa rin, Father, tsismosa pa rin ako. Wala lang, ganun, Father, tambay pa din ako. No? Alam mo, willing-willy talaga ako mag-ikot-ikot dito sa atin. No? Kagabi, nung umuwi ako, nagtatayuan na ng mga, ano ba yun? Tindahan ng prutas. No? Last year, nagulat ako, no? Hindi ko nakilala yung kalsada kasi puro tindahan ng prutas. Kita nyo ba yun? No? Yung dun sa school, no? Wala na, natakpan na yung school. No? Ang taas-taas noong kahon ng mansanas, kahon ng pongkan, orange, no? Tapos may bubong pa. No? Willing-willing ako maglakad dito kasi ibig sabihin, ang daming pwedeng pagkaabalahan kesa nakikipagchismisan. Oh, paano ka asenso dyan? Ha? Walang mangyayari. Itong lugar natin, pinagpalat biniyayaan. Kailangan mo lang tignan. Kung yung mga ibang lugar nga, mga taga-probinsya, lumuluwas pa dito, makakuha lang ng kalakal, ba't hindi tayo? Ba't hindi tayo yung magtinda ng kalakal? Ba't kaya? Hindi natin naisip yun. Hello? Walang puhunan. Trabaho muna. Kaya nga pero ipon muna. Unti-unti. Kaunti-kunti. Pero meron Meron. Pwede tayong umasenso. Pwede tayong magtagumpay. Tingnan mo lang, anong biyaya meron ka. Huwag kang tumingin sa iba kasi siya may pampuhunan. Teka muna. Magkano meron ka dyan? Yung iba nga nagtitinda plastic, di ba? Titinda ng plastic. Magkano ba puhunan nun? Di ba? Yung iba nagtitinda ng yelo. Magkano ba puhunan nun? Di ba? Magsimula ka muna sa maliit. Tingnan muna anong meron ka. Baka naman magaling kang kumanta. Singer ka pala. Baka naman magaling kang maglinis ng bahay. Mag-mother butler po kayo. Kailangan ko magaling maglinis. No? Ang paanyaya lang, tingnan muna ang sarili. Bago tumingin sa iba. At makikita mo, pinagpala ka pala. Mga kapatid, itong magandang tanong sa atin. Ngayong matatapos na ang taon at papasok ang bagong taon. Magiging ano kaya ako sa bagong taon? Sa halip na humanap sa iba ng biyaya at pagpapala, ikaw mismo ang maging biyaya at pagpapala. At yan ang pinakamagandang maging ikaw ngayong darating na bagong taon, maging pagpapala sa iba.
Amen. Amen.